Sinasabi ni Greed kung paano na mag-duel silang dalawa. Sinasabi ni Piaro na Panginoon ko, siya ang may responsibilidad para dito. Pinapaatras naman ni Asmafel si Piaro, at sinasabi nito na kung hindi niya mapigilan ang kanilang Panginoon, umalis siya dyan. Kasama si Ms. Ruby, maaaring ba silang umatras at lumapit siya sa tabi niya? Sa isip-isip ni Kraugle na pabigla-bigla siyang nag-request ng duel, nagpaplano ba siya ng public execution or something? Sinasabi ni Greed na huwag siyang kabahan, hinihiling niya lang sa kanya kung pwede ba sila mag one-on-one. Sa isip-isip ni Kraugle na si Greed ay isang legend din. Ito ay magandang pagkakataon para kumpletuhin ang Sword Saint quest. Pero hindi niya matatanggap ang ganitong random duel request. Kailangan niyang alamin kung bakit niya gusto gawin ito. Tinatanong ni Kraugle kung bakit gusto niyang makipag-duel sa kanya. Sinasabi ni Greed na medyo familiar tone ang ginagamit niya. Well, to be fair, siya ang magsisimula, gusto niya lang makita kung gaano siya kalakas. Inutos ni Greed kay Ruby na heal niya ang tao na yan. Napatingin si Kraugle kay Ruby at nagtataka ito na kaya niya mag-heal. Tinatanong ni Ruby kung lalaban ba siya talaga, I guess, 3 o 4 na beses ay dapat sapat na. Ginamit ni Ruby ang Hope skill ranking, Epic Heal 10% hanggang 30% ng HP ng target. Nagtataka at sa isip-isip ni Kraugle na siya ba ay Saintess? Ang little sister ni Greed, hindi niya akalain na ang magkapatid ay kusang gugustuhin na magkasama kahit sa loob ng laro. Malaya sila mag-explore at maglakbay sa mundo, karanasan ng maraming bagay. Wala ba sila pakialam sa mga ganyan? Tinawag din ni Ruby si Piaro para pagalingin din ito. Nagpapasalamat naman dito si Piaro kay Ms. Ruby, batid pa ni Kraugle na anyways, isinasaalang-alang na pinagaling niya siya, ibig sabihin seryoso talaga siya. Sinasabi ni Kraugle na regardless sa confidence niya dito, may pagkakataon na matulungan niya siya nito. Okay lang ba yun sa kanya? Sword Saint rank SSS, lumaban at manalo sa isang legend. Napapamura at naiinis at sa isip-isip ni Greed na isang quest para maging Sword Saint. May mataas na pagkakataon na ito ang pinakamalakas na legendary class sa laro. At libre niya lang ito ibibigay, nandito ang anak niya na si Lord at yung iba kaya hindi niya ito matatanggihan. Isipin niya ito ng mabuti, gaya ng gagawin ni Lowell. Sinasabi ni Greed na ayos lang, siya ay first sa Unified Ranker. Kaya kung siya ay magiging Sword Saint salamat dahil sa kanya, I'm sure ang kanilang relasyon ay hindi matatapos sa simpleng pasasalamat. At higit pa sa anumang bagay, wala siyang balak magpatalo. Sa isip-isip ni Greed na noong nilabanan niya si Elphinstone, nangako siya na siya ay lalakas. Nag-request ka ng sparring, sa isip-isip ni Kraugle na kailangan niyang itago ang kanyang gloves. Hindi niya alam kung gaano karaming stamina ang natitira sa kanya. Sinasabi ni Kraugle na ilang beses niya na siyang nakitang lumaban sa mga stream ng social media. Alam niyang malakas siya, pero yun din ang dahilan kung bakit alam niya. Tinanggap mo ang sparring, naglalakad na si Greed papunta kay Kraugle. Sa isip-isip ni Kraugle na parang mali yung rumors na matamlay siya. Kahit parang normal siya naglalakad, may maliit na pagkakaiba sa kung paano siya humahakbang. Naghanda siya ng lihim na kasanayan, una nang umatake si Greed at gumamit ito ng kill. Mabilis naman nag-counter-attack si Kraugle at gumamit ito ng Mole Ascension. Sa isip-isip ni Greed na nahirapan siyang ng husto para maperpekto ang pamamaraan na ito, ngunit madali niya itong naiiwasan. Tignan nila kung maiiwasan niya pa din ito, nag-counter-attack si Greed at binalik niya ang atake ni Kraugle, at ginamit niya ang revolve. Nakatanggap si Kraugle ng 17,500 na pinsala, sa isip-isip ni Kraugle na mababa ang defensive capabilities ng White Swordsman class, at medyo bumaba ang durability ng gear niya. Pero nagpapasalamat siya sa mga titles niya, tumaas ang kanyang depensa. Pero nabawasan niya ang 25% ng HP niya sa isang atake lang. Siya ang unang player na nakahawak sa kanya mula noong si Agnes, the King of the Dead, at ang Blood Carnival Guild duo. Malakas siya, ginamit ni Kraugle ang White Light Step. Sa isip-isip ni Greed na gumamit siya ng stealth, sa kanyang insight, dapat niyang mahanap siya. Ngunit hindi niya maaaring hayaan ang kanyang sarili na manatili sa receiving end habang sinusubukang hanapin siya. Ken and Star Belt, bawat 20 segundo, pwede siyang magtapon ng bituin na may random na abilities. Maaari mong charge ng hanggang 3 darts sa isang pagkakataon.
Sa isip-isip ni Kraugle na isang smokescreen, kaya niya siyang bulagin ng ganito. Nagtataka si Kraugle na nawala siya, at ang kanyang keen senses ay nagbabala sa kanya. Nasa likod niya na siya, sinasabi ni Kraugle na nandyan lang pala siya. Hindi niya akalain na magiging invisible siya. Anong klaseng item yan? Nagulat si Greed at sa isip-isip nito na napansin niya siya. Gagamitin sana ni Greed ang Pinnacle pero hindi niya ito napakawalan. At nag-counter-attack si Kraugle at ginamit niya ang Sky Speeder. Nakatanggap si Greed ng 21,050 na pinsala, sa isip-isip ni Greed na nagkaroon siya ng karagdagang pinsala dahil nag-ambala niya siya. Nakatanggap si Greed ng 3,500, 3,610, 3,485 na pinsala. Sa isip-isip ni Greed na hindi niya masundan ang attack trajectory niya kahit sa eye patch ng Slaughterfiend. Mas malakas siya kay Pyaro noong Swordmaster pa siya dati. Sinasabi ni Greed na tumigil siya sa pagtalon, ginamit ni Greed ang link. Sa isip-isip ni Greed na out of line of sight siya, walang silbi ang non-target skills. Paano niya nalalaman ang susunod na gagawin sa isang sulyap lang? Binato ni Greed ang kanyang greatsword, sa isip-isip ni Kraugle na hindi niya akalain na ibabato niya ang kanyang sword. Ano ang iniisip niya? Biglang lumutang ang kanyang sword at makikita nating na kinuha ito ng mga God Hands. Sa isip-isip ni Kraugle na ito ba ang mga Golden Hands? Hindi sila mahirap iwasan, pero I'm sure hindi lang yan ang lahat. Tulad ng inaasahan, ang susunod na pag-atake niya ay ang Magic Missile. Anong klaseng ridiculous power ito? Sinasabi ng Blade na si Ierot na sundan niya lang ito. Sigurado siya na hindi siya bulag, sinasabi ni Greed na suportahan niya siya ng maayos hanggang matamaan niya siya, Ierot. Sa isip-isip ni Kraugle na ang mga pag-atake ay nababawasan. As expected, parang nauubusan na siya ng mana, ang nag-iisang Golden Hand ba ang naiwan at may maikling sword. Hindi yan magiging sapat para i-pressure siya. Mabilis na nakarating si Greed sa likod ni Kraugle at gumamit siya ng quick movement. Lahat sila ay mababaw na mga teknik, ngunit siya ay nakakapag-ugnay sa kanila. Gaano siya kapursigido, bagaman hindi siya maaaring maglakad sa parehong landas, ang mga nasa tuktok ay nagbubukas ng mga bagong daan. Ngunit gayunpaman, malayo pa ang mararating niya para maabyute niya siya. Napapamura at sinasabi ng Blade na si Ierot na hindi man lang niya ito sinusunod tapos gusto niya pa na suportahan niya siya. Sinasabi ni Azmathel na ito ay isang impressive duel, Panginoon ko. Bagaman tila ang mga resulta ay hindi sumang-ayon sa kanyang inaasahan. Pero para lang malaman niya, hindi ibig sabihin na papabayaan lang ni Pyaro ang hukbo. Sumisigaw at sinasabi ni Greed na wala siyang pakialam, ito ay nakakainis. Hindi ba may kahinaan si Pyaro? Sabihin niya, para kung sakali makaharap niya siya ulit. Sinasabi ni Azmathel na ito ay hindi magandang pakinggan tulad ng isang bagay na dapat niyang itanong sa isang knight. Panginoon ko, honest ang kanyang sword, malinaw ang intensyon nito. Mahirap masira ang mga masters na lumampas sa isang certain point. Ang weak point ng isang taong naglalakad sa harap ay ang hilig nilang mag-relax. Ang tawag dyan ay malinaw na kabiguan ng humahabol. Ang amoy ng failure na nagmumula sa likod ang nagpapabagal sa iyo. Para makasigurado na ang isang pagkabigo ay hindi mauuwi sa isa pang kabiguan, kailangan pang maglakad ng mga naiiwan. Ibang kapangyarihan pagkatapos ng kapangyarihan, dapat lang siya mag-follow up. Hindi makapaniwala si Kraugle sa abilities ni Greed. Ang skill ng title, Covert Hero, ay na-activated, bukod sa mga target na kasanayan, dodge lahat ng pag-atake hanggang malapitan mo ang iyong wanted target, na itinalaga sa loob ng 200 meter radius. Gumamit si Greed ng freely move, ang sword ng taong humahabol ay dapat itago. Tinatanong ni Greed kung paano ito, nakakaramdam ba siya ng kaunting lamig na nagmumula sa likod. Sa isip-isip ni Kraugle na isang player na lampas sa kanyang mga kalkulasyon, sinasabi ni Kraugle na tunay siyang malakas, kailangan niyang magpasalamat sa kanya. Salamat dyan, hindi niya iisipin na natapos niya ang quest sa pamamagitan ng pagdaraya, napapamura at tinatanong ni Greed kung machine ba siya, paano niya nahahanap ang mga weak points, sa isip-isip ni Greed na hindi gumagana ng tama ang depensa niya. Sa isip-isip ni Kraugle na hindi ka panipaniwalang depensa. Anong uri ng item ang ginagamit niya? Gagamit sana si Greed ng pag-moss sword dance, at wave. Kaso naunahan siya ni Kraugle, at sinasabi nito na ang bagal niya. Sa isip-isip ni Kraugle na kahit gusto niyang sana lumaban ng tama, kaso kasalukuyang kulang siya ng stamina.
Dapat niyang matapos ito habang kaya niya, gumamit si Kraugle ng Storm Sword. Napapaubo naman si Greed sa natatanggap niyang pinsala. Sa isip-isip ni Kraugle na may 30% pa siyang natitirang HP. Anong klaseng halimaw siya? Kung lumalaban siya habang nagtitipid ng stamina, hindi ito matatapos hanggang mamayang gabi. Lumaban man siya o umatake, mapapagod lang din siya sa dalawang pagpipilian. Tatapusin niya na ito, gagamitin sana ni Kraugle ang Meteor. Kaso nawalan siya ng balanse dahil sa ingay na nanggagaling sa blade ni Greed na si Ierot. Gumamit si Greed ng Blood Cry, lahat ng target sa loob ng radius na 30 metros sa paligid ay mawawala ng balanse ng 1.5 seconds. Sa isip-isip ni Greed na lumalampas siya sa inaasahan niya, patuloy niyang inaatake ang mga weak point niya. Kailangan niyang humanap ng paraan para makalaban, kaya't ang pakikipaglaban ay maaaring maging ganito kaisipan. Blacksmith's Rage, Level 4, sa loob ng 35 segundo, tataas ang attack power ng plus 25% at tataas ang attack speed ng plus 40%. Black Transformation, tataas ang Black Magic, walang Black Magic. Papalit sa demonic power ang iyong species at magiging half-demon sa 5 minuto. Kabuuang HP minus 50%, attack power, magic power, at agility tataas ng plus 20%. Sinasabi ni Greed na ito ay masaya, pinapabilis nito ang tibok ng kanyang puso. Napasok kasi Kraugle ng dugo at sa isip-isip nito na ito ang first time niya naramdaman ito. Nahihirapan lang siya sa mga NPC, ito ay iba kaysa kay Piaro, na hindi niya nalampasan dahil sa napakalaking pagkakaiba ng level. Nagpupumilit pa rin siya kahit sa kabila ng katotohanang nasa limitasyon na siya. Nakangiting sinasabi ni Greed na nakakatuwa naman, kaya subukan niya ring maramdaman, na maging second place. Napapasigaw si Piaro at sinasabi nito na Panginoon ko. Biglang may tumalsik na dugo at nagtataka si Greed. Sinasabi ni Kraugle na hindi niya akalain na sinasabi niya na ang tungkol sa rank sa kabila ng katotohanang na hindi pa sila tapos. Papaano nakakatuwa? Sinasabi ni Pan na hindi niya akalain na nakikipaglaban si Greed. Tinatanong naman ni Jeshuka na kung sino ang kalaban niya. Hindi madaling mamatay ang mga naging legend, dahil ang iyong kalusugan ay umabot sa mga kritikal na antas, lahat ng pag-atake ay resisted sa loob ng 5 segundo. Sinisigaw ni Jeshuka ang pangalang ni Greed at sinisigaw naman ni Lowell ang pangalang ni Kraugle dahil hindi ito makapaniwala na si Kraugle ang kalaban ni Greed. Sa isip-isip ni Greed na mula sa isang anggulong hindi man lang nakita ni Ierot. Dahil sa Black Transformation, bumaba ang health niya. Nataman pa siya ng critical hit, pero nasa critical state na din siya. Habang may immortal siya may advantage siya sa loob ng 5 segundo. Dapat niya na itong tapusin, gumamit si Kraugle ng Jajanmori. Sinasabi ni Greed na paano niya laging nalalaman kung ano ang pinaplano niya. Well, nagpapasalamat siya dahil nakakakuha siya ng ilang HP. Doran's Ring, Recover Health, sinasabi ni Greed na unang si Piaro, at ngayon siya. Wala talaga siyang kwenta laban sa tunay na deal damage. Sinasabi ng Blade na si Ierot na ito ay dahil sa karamihan ng kanyang mga kakayahan ay na-sealed. Kung hindi lang na-sealed ang tunay na kakayahan niya, wala yan panama. Sa isip-isip ni Greed na na-activate niya ang Black Transformation pero ito ay sobrang bilis. Ngunit kung hindi niya ginawa, hindi niya magagawang ang isang critical hit. Noong level 80 na swordsman pa lang siya, nasa level 240 na si Kraugle. Siya ang naging number 1 all this time, kaya hindi maiiwasan na malaki ang pagkakaiba. Ang sword na yun, mas maganda yan kumpara sa mga legendary weapons na ginagawa niya. Nasa ibabaw niya siya in every sense, ito ay isang kumpletong hanay ng scam. Ngayon niya lang na-realize, si Kraugle ang nasa tuktok ng Satisfy. Kung matatalo niya si Kraugle, dapat kilalanin ng lahat na nakuha niya ang kanyang title bilang legend. Panahon na para itama ang kanyang mga pagkakamali, may hawak siyang one-handed weapon, gumagamit siya ng boots para i-combine sa Great Sword. Naka-unequip ang Great's boots, nabawi mo ang iyong orihinal na bilis ng paggalaw at rate ng pag-iwas. Naka-equip ang Bram boots, tumaas ang movement speed ng plus 10%, cooldown time ng skill minus 20%. Gumamit si Greed ng Fly, sa isip-isip ni Kraugle na tumaas ang kanyang attack power, nagpapasalamat siya sa kanyang mga titles. Ang kanyang mga title ay Sword Saint Candidate 5th Step, Virtuous Man of the West Continent, Pangace Hero, Person Who Creates Miracles, at marami pang iba.
Hindi niya akalain na kaya niya pang lumaban at magpatuloy. Para siyang boss monster, halos gusto niyang magreklamo sa mga nagsasabing siya ay isang taong umaasa sa kanyang trabaho upang takpan ang kanyang kakulangan sa kakayahan. Ano ang nakakainsulto sa kanyang mga pagsisikap, kung ganoon talaga siya, hinding-hindi na siya aabot ng ganito. Si Greed ay hindi dapat pagtawanan ng kahit sino, siya ang isang tao na hindi maiwasan, pero kailangan respetuhin. Gumamit si Kraugle ng Meteor Sword, gumamit din si Greed ng Pagma Sword Dance. Naabot mo ang isang transcendent state, doble na ang iyong pisikal na pinsala, at ang iyong mga normal na pag-atake ay naging long range sa loob ng 30 segundo. Sa isip-isip ni Greed na pangalawang pagkakamali niya. Walang paraan na makakalaban niya ang isang taong mas mahusay kaysa sa kanya sa pagkontrol sa isang malapitan na labanan. Gumamit si Greed ng Transcend, tinamaan si Kraugle at nakatanggap ng 10,700 na pinsala. Sa isip-isip ni Kraugle na hindi niya akalain na kaya niya baguhin ang attack trajectory. Siya ay kahanga-hangang kalaban, patuloy pa din umaatake si Greed at naghahanda ng isang atake si Kraugle at ginamit niya ang True Clouds. Sa isip-isip ni Greed na isang Clouds, mahirap ma-detect, kahit sa insight niya. Nasa kritikal na kondisyon sila, at alam niya na kaya niya ang mahigit sa 10,000 na pinsala. Sa isip-isip ni Kraugle na huling sword key, ang skill ni Greed. Tapos na, counter to counter, ang susunod na paggalaw pagkatapos ng susunod. Ang unang umiwas at ang unang mag-cuts, ang huling pag-atake ay pagkatapos nito. Kung sino ang makakatama nito, siya ang mananalo, tinatanong ni Kraugle kung tumatagal ba ito ng 25 segundo. Ang kasanayang yun, hindi siya makakagawa ng mga hakbang sa ganitong distance. Ang wakas ng isang kasanayan ay na-expose at kung gaano katagal ang iyong pag-atake. Mag-ingat na siya dito, nakangiting sinasabi ni Greed na ito ay kahanga-hanga. Pero nahulaan niya ba ang susunod na galaw niya? Alam niya yan? Kaya naman nag-fake siya at huminto sa loob ng 5 segundo. Madali lang naman na iwasan ni Kraugle ang pag-atake ni Greed. Sa isip-isip ni Greed na pagbabago ng iyong trajectory sa hangin. Kaya niya bang lumipad? Nakakabaliw na ito. Sinasabi ni Kraugle na parang sa kanya na ang last play. Ito ay mabuti, ngunit medyo nakakadismaya. Ito ang pagkakaiba sa karanasan. Nakatanggap ka ng fatal damage, natitirang HP, 33, sa isip-isip ni Kraugle na may natitira pang 33, medyo mababaw ang pag-atake niya. Paano ito nangyari? Sinasabi ni Greed na ikatlong pagkakamali niya. Nagpatuloy lang siya sa pagtira ng mga beams, hindi niya ginamit lahat ng kamay niya. Nagtataka at sa isip-isip ni Kraugle na ang mga artifact na ito ay may hindi kapani-pani walang bilis, ang sword techniques lang ba ang average sa kanila? Hindi pa tapos, may chance pa siya. Ginamit ni Kraugle ang super sensitive. Ang super sensitive ay naka-cooldown. Sa isip-isip ni Piaro na sa kabila ng pagiging perpekto sa paggawa ng kalkulasyon. Parang nagulat siya sa kanya, isang taong kinakalawang, pero matalas paminsan-minsan. Isang taong medyo kulang sa ilang mga lugar, pero mas malakas sa iba. Yan ang Panginoong pinaglilingkuran niya. Ginamit ni Greed ang linked kill. Nakatanggap si Kraugle ng fatal damage, habang nasa duel mode, hindi ka mamamatay. Ang iyong kalusugan ay umabot na sa minimum, tapos na ang duel mode. Sa isip-isip ni Kraugle na natalo siya, dahil ba nahanap niya lang laban kay Sir Piaro? Hindi, kulang siya sa pagnanasa na manalo kumpara sa kanya. Nagkamali siya sa pagtanggap sa kanya ng basta-basta. May humawak kay Kraugle at sinasabi nito na mag-ingat siya. Kung mahuhulog siya dito, mawawalan siya ng experience. Nakangiting sinasabi ni Greed na dapat maging masaya siya dahil niligtas niya siya. Sinasabi ni Kraugle na dapat bang magpasalamat kung ganoon? Well, parang mapapanatili niya ang first place sa pagbabantay niya sa second. Sinasabi ni Greed na anong ibig niyang sabihin, kukunin niya ito sa kanya. Kaya siguraduhin niyang panghawakan niya ito para sa kanya. Sinasabi ni Kraugle na gusto niya bang ipagpatuloy niya ang paglalaro ng 100 taon pa? Sa isip-isip ni Greed na first time niyang makaramdam ng ganito habang nakikipaglaban sa isang player. Kahit normal class siya, tinulak niya siya sa kanyang limitasyon. Sa isip-isip ni Kraugle na kumpara sa isang taong may legendary class o talento, ang isang taong mas matyaga ay makakakuha ng higit at mas mahusay na mga resulta. Inaakala niya na papagalitan siya dahil akala niya siya lang ang naghahabol sa katotohanan. Mananalo ba siya sa susunod, laban sa lalaking ito? Ayaw niyang maging kaaway ito?
Sinasabi ni Kraugle na pero magtatanong ulit siya, kasama niya ang batang kapatid niya. Hindi ba ang iyong pamilya at mga kasosyo ay nagpapabagal sa iyong paglakas? Sinasabi ni Grid na hindi niya naisip yun, pero may isang bagay talaga siyang masasabi. Hindi niya maaabot ang punto na ito kung wala sila. Sa isip-isip ni Kraugle na akala niya upang maabot ang tuktok, kailangan niyang i-give up ang mga tao, ngunit ang puno ay kumakalat sa langit, kahit na ang mga bato ay nagdidiin. Sinasabi ni Kraugle na masyado silang magkaiba, pero ang sarap tignan. Sinasabi ni Grid na punta sila sa smithy, ayusin niya ang mga items niya. Sa smithy, +8 White Cloud Dopo, rank, unique set. Durability, 150-389ths, defense, 317 plus 168, all speed 51.5% increase. Dodge rate 10 plus 3% increase. Kung magkakaroon ng 3 set na item na nakasuot, tataas ang depensa ng plus 300 at dodge rate ng plus 5%. Kung magkakaroon ng 5 set na item na nakasuot, tataas ang depensa ng plus 600 at dodge rate ng plus 12. Robes na madalas gamitin ng mga tao sa silangang kontinente, ito ay nilikha ng silk na ginawa sa beard of blue leopards. Ito ay may mataas na depensa at durability, kondisyon ng paggamit, level 300 o mas mataas, White Swordsman, Soul Abbey, Daoist, Hermit. Sa isip-isip ni Grid na Soul Abbey, Daoist, at Hermit, sa Asha ba ito batay? Marami siyang nakikita na references sa buong laro tungkol sa Eastern Kontinente. +8 White Cloud Gloves, rank, unique set. Durability, 11,198, defense, 5,336, mababang pagkakataon na i-activate ang tatlong chained attacks, attack speed 4 na plus 1% na pagtaas, +8 White Cloud Shoes, durability, 25,210. Defense, 12,062, cooldown time ng mga kasanayan na kaugnay sa paggalaw, bumaba ng 5 hanggang 15%. Epekto ng mga kasanayan kaugnay sa paggalaw, tumaas ng 10.4%. Sa isip-isip ni Grid na si Piaro na ang title ay Peerless Swordsmanship ay nakabase din sa Eastern Kontinente ayon sa paglalarawan ng kasanayan. Ang mga damit ng pagma na kinopya ni Randy ay katulad din dito. Parang teritoryong kailangan niyang puntahan sa huli. Pero labas na ng Dead Sea, paano nakapunta ang lalaking ito? Parang sobra na ang pagtatanong niya. Tinatanong ni Grid kung paano ang iba pang dalawang set item. Aayusin niya din sila. Sinasabi ni Kraugle na yan lang ang meron siya. Sa isip-isip ni Grid na ngayon na naisip niya na wala man lang siyang gloves sa laban, naiinis at sinasabi ni Grid na nanalo siya at siya ay natalo, huwag niyang kalimutan yan. Tinatanong ni Kraugle kung may nasabi ba siyang mali. Sa isip-isip ni Kraugle na ang kanyang mga kakayahan sa pag-repair ay nakaka-impress, wala pa siyang nakikita na katulad nito noon. Tinatanong ni Kraugle kung pwede niya rin ba itong ayusin, +9 White Fang, rank, legendary. Durability, 170-409, attack power, 915, +486, attack speed, 7.2%. Skill damage, 10.5%, target's defense ignore, 20 hanggang 10%, pagkatapos magtagumpay sa tatlong combo, ang karagdagang pinsala ay haharapin sa anyo ng cutting damage. Ito ang Weapon Draw Scion, isa sa 33 Great Demon, kondisyon ng paggamit, level 310 o mas mataas, Advanced Sword Mastery level 5 o mas mataas. Hindi makapaniwala si Grid at sa isip-isip nito na hindi nakakapagtaka na masakit ito. Isang +9 legendary, parang mayaman talaga siya. Gaya ng inaasahan sa isang weapon na ginamit ng isang Great Demon. Ang ganda ng mga option effects, at ang attack power ay kahanga-hanga. Ngunit hindi ba masyadong maikli ang paglalarawan para ito ay maging sandata ng isang dakilang demonyo? Mababa rin ang limitasyon sa level, medyo mahirap, at ginawa ito sa isang bagay na hindi niya pa nakita. Kung ito ay ginawa tulad ng Bloodstone, sa pagtuklas lang nito, dapat siyang magkaroon ng maraming karanasan bilang isang blacksmith. Sinasabi ni Grid na hindi siya sigurado tungkol dito, kaya nagtatanong siya kung sakali, ngunit dapat niya bang awakening ang totoong lakas ng sword na ito? Gulat na gulat si Kraugle at hindi makapaniwala, sa isip-isip ni Kraugle na gisingin ang lakas ng sword. Pwede pa ba ang ganyan? Hindi niya nakuha ang lahat ng items dahil sa restrictions ng White Swordsman. Lahat sila ay mga great items, kaya naglalagay siya ng maraming pagsisikap sa pagpapatibay sa kanila.
Sinasabi ni Grid na ngunit bilang kapalit, nais niyang pakinggan niya ang kanyang request. Tinatanong ni Kraugle na kung anong request, sa isip-isip ni Kraugle na ito ay isang panukala na ginawa ng isang legendary blacksmith pagkatapos suriin ng sword, kaya sigurado siyang sulit ito. Sinasabi ni Kraugle na kung ito ay isang bagay na kaya niyang gawin, ito ay tatanggapin niya. Sinasabi ni Grid na ito ay maganda, pagkatapos ay iaalok niya sa kanya ang pinakamahusay na serbisyo na posible, mahal niyang kliyente. Ginamit ni Grid ang legendary blacksmith's appraisal.